Actually ngayon, kung tingnan mo, sandali na lang, magre-retire na ako o mamamatay na ako. Kasi patanda na tayo eh. Pero what can we leave behind sa mga kababayan natin? Ulan ko muna po ang pag-usapan natin sa sports. Marami tayong pag-usapan, unahin ko yung sports, particularly ito pong FIBA World Cup. Kwento nyo nga po sa amin, paano po ba ang naging usapan nyo ni Sir MVP? Paano kayo nagkatulungan para mangyari ang FIBA World Cup? Po sa tingin nyo, bakit tayo nag-level up during the Asian Games? Ano, yung nasa training ba yan? Sa team selection? Sa coach? Ano po yung nakita nyo why we did gold nung Asian Games? Nabanggit nyo po si Justin Brownlee. Would you want to comment yung naging controversy po after? Pagdating po dito sa usapan sa Samahang Basketball ng Pilipinas, may usapan na po ba kayo kung sino po ang susunod na magiging presidente? Isang interview nyo na nung nag-take over kayo sa San Miguel, ayaw nyo na sanang suportahan yung teams kasi malaki pala yung ginagastos. Pero now, ano yung nakita nyo, realization na yes, kailangan palang magpatuloy ito at na-realize nyo na ipagpatuloy po. Pagkaka-convince sa inyo na huwag nating tanggalin yung mga PBA teams to continue sa PBA, influensya na po yan ni Boss Danding. Minana nyo na po ba at he made you realize na mahalaga ito? Pag-uusapan na po natin si Boss Danding, ano po ang biggest life lesson na natutunan nyo sa kanya? Linawin na nga po natin, urban legend na po, dati daw kayong nagme-mekaniko kay Boss Danding. Po ang naging connection nyo ni Boss Danding. Tapos paano pa po siya lumago at lumalim at naging matatag yung inyong friendship? Amazing! Po ba, Sir RSA, na may namumuna pong pagkakaibigan po sa inyo ni Sir MVP? Sabi po niya sa akin, sa interview ko sa kanya, in many ways, Ramon is a very fun person to be with at makwento siya. Masayahin daw po kayo. Yun yung nakita niya sigurong personality niyo nung unang magkatabi kayong nanood ng FIBA. Pag meron kang ipas dito, gagamitin mo na kahit saan. Hindi na yung kanya-kanya. Oo, yung ganong cooperation, wala nang dalawang salita doon. May unity. Di ba? Oo. So, kung ano man ang cooperation we can do together, partnership, basta makakabuti sa bayan, hindi naman kami parehong nag-aangat kumita na eh. Basta makakabuti sa bayan, count me in. Kahit gabi, sasama ako sa kanya. Wow! Wala naman tayo madadala pag namatay tayo. That's true po. We don't bring anything with us. So, hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. At ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan po natin ngayon ay ang ating magiting at negosyanteng si Mr. Ramon C. Ang. Ito po iyan nagsimula sa maliit na negosyo, naging empleyado ng maliit na negosyo hanggang sa siya ay maging successful businessman. So, marami po tayong matutunan dito. Very inspirational po ang kanyang naging buhay dito sa Pilipinas. At ngayon, successful na siya, hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang pagninegosyo at bilang isang mamamayang Pilipino na rin na tumutulong sa bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, tunghayan po natin guys. Mahirap pong i-explain ng kanyang mga naranasan sa hirap at sa ginhawa. So, dito sinasad niya kung saan tayo nagmula at kung saan tayo magwawakas. Ito po ang kanyang mensahe guys. Panoorin po natin. Don't miss this video. Napaka-importante po. Very inspirational po ang buhay ni Mr. Ramon C. Ang ating wealthiest businessman. One of the wealthiest businessman here in the Philippines at tumutulong sa taong bayan. Ito na po siya. In-interview po siya again dito sa ang ating news anchor na sa news nila na The One.
So maraming salamat po sa inyo. Eto na po guys. Po. O simulan ko muna po ang pag-usapan natin sa sports. Marami tayong pag-usapan, unahin ko yung sports, particularly ito pong FIBA World Cup. Kwento nyo nga po sa amin, paano po ba ang naging usapan nyo ni Sir MVP? Paano kayo nagkatulungan para mangyari ang FIBA World Cup? Yung manager natin sa PBA, si Al Francis, tsaka yung mga manager niya, sina Al Panlilio, si Rod Franco, si Ricky Vargas, lagi sila nagkakasama. At I think the last 5 years, naging very close silang, yung mga yan, naging very close. Lagi ko nga kinakantsawan eh. Pagdating sa basketball court, nagsisigawan kayo, nagmumura kayo. Pagdating naman sa labas, lagi kayo magkasama nagiinuman. Huwag na kayo nagsisigawan sa basketball court dahil nakaka-influensya ng masama sa mga bata. Anyway, they have good relationship. And then si Ricky Vargas, kinausap si Al Francis na baka pwede kayong tumulong sa Gilas dahil magkakaroon ng FIBA Games dito. At sabi ko naman, syempre naman, para sa bayan natin yun, malaking karangalan sa Pilipinas na gawin yung FIBA sa Pilipinas, di ba? So, doon nagsimula. And then, komenta natin ang konti. Sabi ko nga, yung FIBA, showcase ng Pilipinas yun eh. Tsaka, napaka-importante. Yun po. Sinasabi niya dito yung FIBA, sila po yung nagbuo ng team na yan, sa Team Gilas. At binuo nila. Madalian lang nga yung guys eh, yung pagbubuo ng team na yon. So, ang nagsimulan yon, itong si Sir Ang, si Mr. Ang, si Mr. Ramon si Ang, at si Manny Pangilinan. Sila pong dalawa ang nagbuo nun. At talaga namang, imagine, first ever gold ng Pilipinas sa FIBA. Ang lalaki ng mga kalaban nun, kung napanood nyo guys. So, isa to dun sa, hindi nila ninegosyo to, kung hindi tumulong sila sa bansang Pilipinas. Even, napakaraming negosyo nito at malalaking kumpanya yung mga hawak nila. Pero, dahil sa pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, nag-try silang buuin ang team ng FIBA ng Pilipinas sa Gilas para na sa ganun mabigyan ng karangalan ng ating bansa. Sila po ang author nito. Si Mr. Ramon Siang at si Sir Manny Pangilinan. Si MVP, kung tawagin natin. Si Mr. MVP, si Manny Beles Pangilinan. So, ituloy po natin, guys. Diyan, yung spirit of unity. Yeah. Dahil, ito para sa bayan di ba? Yan. I-set aside natin yung mga business rivalry. So, yun, di nagkasundo. Ang galing. Sabi ko nga, at least this is one way of businessman or Filipino people giving back something to our country. Yung Pilipino, I think, 9 out of 10 mahilig sa basketball Opo. Yes. Totoo. So, hindi po kayo nagdalawang isip nung nabuo yung ideyang yon. Talagang suportado nyo po agad? Of course. Alam mo, dati pa akong sumusuporta sa Gilas. Kanya lang, kung minsan, yung representative ni MVP sa Gilas, tsaka yung ating mga tao, hindi nagkakasundo. Kaya lang nagkakaroon ng konting diferensya. But lately, dahil nilagay ni MVP, si Ricky Vargas, si Al Panlilio, naging very close sila. Kaya grabe ang cooperation. Grabe ang cooperation. Chemistry. Para mapagaling ang Gilas.
So, tuloy-tuloy na po ba? Masasabi natin yung suporta nyo po sa Gilas ay magtutuloy-tuloy. Kagaya po itong Asian Games. We got the gold. Did you expect na mag-gold po tayo? Hindi naman. But, of course, we expect them to give 100% for every game. In fact, every possession of the ball, kailangan 100% effort sila. We never expect to win the gold kasi kalaban natin dun. Iran, nakita mo, super powerhouse. China, powerhouse. Jordan. Pero sabi natin sa mga players, tsaka coaching staff is, gawin niyo lahat ang magagawa niyo para sa bayan natin. So, ginawa naman nila. Ano po sa tingin nyo, bakit tayo nag-level up during the Asian Games? Yung nasa training ba yan? Sa team selection? Sa coach? Ano po yung Yan ang nakita first nyo ever gold natin. why we did gold nung Asian Games? I think chemistry Ang galing ng management O si MVP ang leader natin. O sumusuporta kami lahat sa kanya. Yung Gilas, this was started by MVP for so many years. Kanya lang, yung mga napipili niya kung minsan tao, hindi marunong makipag-cooperate. But this time, yung taong mga nailagay niya, nag-cooperate mabuti sa players and coaching staff. Para magic, na-deliver yung gold medal after 61 years. Yes. Galing. Ano pong pakiramdam nyo? Yung unang nabalitaan nyo na we got the gold. Hindi balita, pinapanood ko yun. Every game. Every game, pinapanood ko yan. Ako rin. Pinapanood ko yan sa YouTube, pinapakinggan ko yan sa radyo. Tuwan-tuwa naman ako na talagang grabe ang effort ng mga players natin. Alam mo, itong team na ito, last minute lang ito na-assemble. Hindi pa natin nadalain the best Filipino players. Pero I must really thank the coaching staff, team con, the team management, and yung player natin na Justin Brownlee. Di ba? Tsaka yung mga Filipino player natin, napaka-sipag at napaka-lakas ng loob. Pinaglaban nila yung bayan natin. Nabanggit niyo po si Justin Brownlee. Would you want to comment yung naging controversy po after? Kasi alam mo yung mga Amerikano, sa Amerika, yung alam niyo yung Jules o yung Icos, minsan lalagyan ng marijuana oil yun Hindi naman niyo alam na masama yun By the way, yung marijuana oil is not an enhancement para gumaling ka. In fact, it makes you feel sleepy. Mas masama pa nga yun pag may games So, it did not enhance his ability or performance, but in fact, make him feel sleepy. Kaya, walang penalty against the team yung nangyari. Pagdating po dito sa usapan sa Samahang Basketball ng Pilipinas, may usapan na po ba kayo kung sino po ang susunod na magiging presidente? Meron. Si MVP lang ang boss. Siya nagdi-decide kung sino ang, alam mo, sa basketball or sa SBP, we always follow MVP. Kung ano yung gusto niya, susunod na lang kami. Bakit? Grabe yung kapital na nilagay niyang oras at investment dyan. 20 plus years niyang in-invest yan. So, imbis na tayo mga Pilipino, nag-aagawan pa ng papel dahil nakapag-champion tayo, suportahan na lang natin siya. Tama. So, pagdating dyan sa mga basketball na yan, all-out support kami kay MVP. Are you really a sports guy, Sir RSA? Mahilig ka ba talaga sa basketball? Do you play basketball? Mahilig ako, pero yung basketball, walang hilig sa akin. Dahil maliit ako Pero, I watch basketball games, Mika days pa Hindi nyo ata alam yun Mika. Mika. PBA ngayon, di ba? Opo. Anong araw, Mika pa lang, every game, pinapanood namin yun. Crispa, Iko, yung mga ganon. Mahilig talaga lahat ng Pilipino sa basketball. Pero lalong sumikat ang basketball sa Pilipinas nung PBA na. Tsaka nung nagkaroon ng mga rivalry na San Miguel team versus MVP team versus kung ano-ano team. Pero naging very exciting. Oo. Pero Sir RSA, napanood ko sa isang interview nyo na nung nag-take over kayo sa San Miguel, ayaw nyo na sanang suportahan yung teams kasi malaki pala yung ginagastos.
Pero now, ano yung nakita nyo, realization na, yes, kailangan palang magpatuloy ito at na-realize nyo na ipagpatuloy po. Kwento ko Opo. sa'yo. Sige. Kaya nagre-review kami ng financial. Oo. Ang hirap kumita ng pera, napakadali naman tinatapon ng mga kung ano-anong gastos. So naisip ng mga financial expert natin sa San Miguel na alisin ang gastos nito, kaliwat kanan. Yung basketball, isa ito sa mga na-identify nilang pwede itigil. Wag naman. Sabi natin, kung itigil natin, ano mangyayari? Sabi na ngayon ng mga seniors, kamukha ni Danding Coangco, chairman, sabi niya, Ramon, alam mo ba, ang mga kababayan natin sa kalye, wala silang ginagawa kung hindi entertainment na basketball ang pinapanood nila. Ito lang ang nakakapagpaligaya sa kanila. Ito lang ang nakakapagpasaya sa kanila. Ititigil mo pa? Oo. Wag naman. Sabi ko naman, hindi naman sinasabi titig. Suggestion ng mga financial guy natin yan. Ang totoo niyan, come to think about it, nung nanalo tayo ng gold, ano ba ilang text message na tanggap ko that same night? Pati sa mga kaklase ko ng high school at college na hindi kami nagkakausap for years. I don't even know their numbers. May message ako, pare, congrats, napakagaling ng Philippine team. Sabi ko, sino to? Tatanungin ko pa isa-isa. Sino to? Tingnan nyo ha, guys. Kaklase mo ng high Komento school, natin. second year sa FEU. Eto. Tingnan nyo, guys. Itong mga taong to, mga negosyante, malalaking negosyante, kagaya nga nito si Mr. Ang, Mr. Ramon C. Ang, talagang kumikilos sila. Kahit na sinasabi nga ng mga kanilang mga experts sa negosyo na tigilan na yung pag-sponsor dyan sa PBA, wag naman po. At lalo-lalo na dyan sa ating mga international competition, sila po ang nag-sponsor niyan, sila ang umahawak, sila ang gumagastos. So, malugi man yan o kumita, pangkaraniwang araw, sinasabi nga ni Mr. Ang na talagang hirap nilang kumita dyan ang mga sponsorship na ganyan. So, ito, ginagawa nila, sabi nga niya, para sa bayan. Para sa bayan, sa isang bawat mamayang Pilipino. Yun nga sabi niya, sa 10 populasyon din sa Pilipinas, siyam yung mahilig sa panonood ng basketball at mga nagbabasketball. Yung mga amateur basketball competitions. So, napakaganda po ng ginagawa nila. At meron pa siyang sasabihin dito na yumaman nga siya pero wala siyang madadala sa katapusan ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya alam niya, napaka-inspirational po ng kanyang mga sinasabi dito at napaka-educational patungkol naman sa negosyo. So, tunghayan po natin guys, wag po kayong bibitiw at marami kayong matutunan dito guys. Promise. Sabi ko, lintik yun. Naalala niyo pala ako pag nananalo ang Philippine team. Pag natatalo siguro, minumura niyo. O minumura niyo kami lahat, di ba? Pero I'm very happy. Kasi, nung nag-champion nga yan, lahat ng tao, sobrang saya sa buong kalye. Totoo. I think, kulang pa sa parangal yung binigay natin sa kanila. Ako, sasuggest ko kay MVP, kung may panahon siya, dapat i-host natin yan ng kasama yung pamilya ng mga players and coaching staff. Pakainin naman natin. Para naman mapasalamatan yung players, coaching staff at yung pamilya nila dahil sa kanilang effort at sakripisyo na ibinigay sa ating bayan. Yun pong pagkakakonvince sa inyo na wag nating tanggalin yung mga PBA teams to continue sa PBA. Influensya na po yan ni Boss Danding. Minana nyo na po ba at he made you realize na mahalaga ito? Yes. Dahil siya, sabi niya, ito lang ang kasiyahan ng mga kababayan natin. Ipagdadamot pa natin sa mga kababayan natin, titigil natin to. Sabi ko,
In short, wala na akong say. Oo. Napag-uusapan na po natin si Boss Danding. Ano po ang biggest life lesson na natutunan nyo sa kanya? Ang napansin ko sa kanya, napakasipag, napakapasensyoso, tsaka may malasakit sa mga kababayan natin. Lagi niya sinasabi sa akin yon, Ramon, anong pwede natin itulong sa mga kababayan natin? Sabi ko, maka-create ng trabaho, makatulong isolve yung traffic, kaya magtayo tayo ng maraming karsada. Makatulong tayo mag-solve ng baha, makasolve ng traffic, makatayo ng maraming negosyo to create jobs and opportunity. At kung pwede, makatulong tayo mag-produce ng mas maraming pagkain for food security. Kaya, actually ngayon, kung tingnan mo, sandali na lang, magre-retire na ako o mamamatay na ako. Kasi patanda na tayo eh. Pero what can we leave behind sa mga kababayan natin is yung makakreate tayo ng trabaho, na nalinis natin lahat ng ilog para walang baha ang kanilang tinitiran o kanilang dinadaanan. Makaproduce tayo ng maraming pagkain, high quality na murang pagkain, para ma-afford ng mga kababayan natin yung pagkain, tsaka may sigurado silang makakain. Yan ang mga iniisip ko. Other than that, wala naman tayo madadala pag namatay tayo. That's true po. We don't bring anything with us. So, malaki po ang naging tingnan niya. Naiwan. Yung mensahe niya. Ito po yung mensahe niyang merong simula at merong wakas. Yan po yung mga palagi ko sinasabi sa mga vlog ko na tayo po ay sinilang sa mundong ibabaw at tayo'y lilipas din dito sa mundong ibabaw. So, yun po ang kanyang nagiging mensahe ngayon. Siguro, may edad na siya. Kumbaga, nagsimula siya sa mababa hanggang siya ay very successful na patungkol sa business. Binabalik din niya sa mamamayang Pilipino yung kanyang blessings. Kagaya nun sa basketball nga, sinusuportahan niya yung basketball. At nililinis niya ang mga ilog na marurumi dito sa ating bansang Pilipinas. At yung yung kanyang goal na mabawasan, maibsan ang traffic dito sa Manila. So nagpagawa sila ng mga expressway, skyway, with the coordination po ng isang wealthiest people din dito sa Pilipinas na si MVP, si Sir Manny Pangilinan. Beles po pala yung BSM Victory Beles. So yun, napakaganda po. So minsan kagaya ko nga, medyo may edad na ako. Ang naging partisipasyon ko naman kumbaga, maipaabot sa inyo ang magagandang balita ng isang Pilipino dito sa Pilipinas, kagaya ni Mr. Ang, yung kanyang mga karanasan. Yun nga, naisip nga niya, ngayon medyo may edad na po siya. At saka nga niya naiisip na wala tayong madadala talaga. Kahit anong dami ng pera natin, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano pa karami yung ating mga negosyo, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Yun po ang kanyang ipinaaabot sa atin dito. At ako, naniniwala akong yung ibang mga negosyante na may edad, ganyan din na nasa isip. So, learn lesson po ito dun sa mga bago palang sumisibol. Na ako ano yung mga naiisip ng mas nakakatanda sa atin. Isipin din natin mga bata para dun tayo magsimula. Para, kumbaga, makagawa na tayo ng mabubuting bagay dito sa ibabaw ng lupa. So, tuloy po natin guys. Baka kayo maiyak. Or minana nyo kay Boss Danding. Ito po yung mga natutunan nyo sa kanya and hanggang ngayon ay inaalala nyo every time po na you make decisions or you create programs and new projects. Opo. Alam nyo, nung nakilala ko siya, batang-bata pa ako nun
idol ko na siya talaga noon. Ano yung batang-bata? Ilang taong kayo nun? Nung nakilala ko siya, mga 20s lang ako noon eh. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala kami dahil dun sa anak niya na mahilig din sa kotse. Mhm. So, dahil sa mahilig siya sa kotse, imbita niya ako pumunta sa kanilang bahay. Nakilala ko tuloy yung magulang niya. So, after that, naging magkaibigan kami. So you were first friends sa anak, tapos naging close na po kayo kay Boss Later on, Danding. aksidente lang yun, yung nakilala ko si Boss Danding. Oh. So, kaya nung nakilala ko naman sila mag-ama, parang sila magaling. Yung anak, napakatalino. No? Tsaka very honest na tao at very straight na tao. Magaling at I can say matalino, mabait at very honest na tao. Ganon sila mag-ama. So, dahil nakita ko yung mag-amang ganon, sabi nga nila di ba? Pagka yung araw-araw may kasama kang ganon, birds of the same feathers flock together, di ba? Natutunan ko yung kanilang mga magagandang ginagawa. Okay, since nandun na po tayo sa kanila, ito po, matagal ng linawin na nga po natin, urban legend na po, dati daw kayong nagme-mekaniko kay Boss Danding. Kasi ganito yan. Alam niyo ako, meron kaming maliit na auto supply tsaka auto repair shop nung araw. Kanya lang, growing up, nakita ko yung negosyo mas magaling is buying, selling of used engines. Dahil pag nag-repair ka ng kotse, magkano lang kikitain mo? Di labor cost lang yun. Samantalang pag nag-buy and sell ka ng mga makina at mga pyesa or heavy equipment, ang dali ng trabaho. Notebook lang at ballpen at Kodak. May kita ka na. Anong Kodak? Kunan mo na picture. At ihanap mo ng buyer. O di may kita ka na kagat na pera. At di mo na kailangan magkapital dahil parang inahente mo lang So yung dating pawis na labor ang kita, napakaliit lang. Naging buy and sell ka. Times 10, times 20 na ang kita kagat nun. Ayun. Tapos po kayo ng mechanical engineering, di po ba? Nagamit nyo ba yun sa... Of course. Alam nyo, kung mahilig ka sa magkutingting ng kung ano-ano, yung basic na pag-aralan mo, napakaliit lang nun. Kailangan mo magbasa ngayon ng lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mo pasukin na kamukha niya. Gusto mo magtayo ng pabrika ng semento o pabrika ng bakal or copper processing. Kailangan niya, aralin mo. O ngayon, babasahin mo lahat ng mga pabrika sa buong mundo. Anong equipment ginagamit? Anong process? Magkano cost ng power? Magkano cost of fuel? Pag-aaralan mo yun. Yung napag-aaralan mo sa eskwela is just very basic. Pero kung ano man yung papasukin mo, talagang pag-aaralan mo. Tsaka maghahanap ka ng expert para makatulong sa'yo. Okay, kotse po ang naging connection nyo ni Boss Danding. Tapos paano pa po siya lumago at lumalim at naging matatag yung inyong friendship? Komento mo na po natin close na konti. kami later on, nung after 86. Konting komento lang. Kasi nung after 86, nung wala sila. Konting komento lang. Yan. So, yun nga po, ang sinasabi niya rito, siya nagsimula sa pagmemekaniko. Nagtatrabaho lang siya. Kumbaga, may amo siya. Dahil magmemekaniko ka, siyempre, yung magpapagawa ang yung employer. So, napakaliit nung kanyang kinikita nun. So, nag-isip siya. Ang naisip niya, yung pagninegosyo. Diba? Talagang marami tayong makukuhang aral dito sa ating ipinature ngayon, si Sir Ramon C. Ang. At nung mapansin niyang kailangan ko magnegosyo para umangat ako, step by step, naging manggagawa siya, tapos nag-isip siya ng negosyo. Kaya namuhunan lang siya, sinasabi nga niya, buy and sell. So nakita niya, times 10 ang kanyang kinikita.
So, doon siya nagsimula. Then, syempre, nung siya maging buy and sell, mas umangat pa siya. Ito na po yan. Ituloy natin. Hindi tayo mananahalan sa pagiging empleyado. Kailangan po tayo umasenso rin. Yun po. Huwag po natin sabihin, malaki na sweldo ko rito. Manggagawa ako. Hindi po. Kailangang mag-upgrade tayo sa ating sarili. Kagaya ni Mr. Ang. Ito po. Yung Northern Cement, may problema. Nabasag naubos yung mga ipin ng master gear ng raw mill, tsaka master gear ng finish mill. Pag naubos yung ipin, gusto mo umorder ng bago, ang delivery nun, 1 taon Tapos ikakabit mo pa, tagal-tagal. Yung planta cannot afford 1 year stoppage. Bankrupt yun. Alam mo naman, mayroon tayo konting abilidad. Naisip ko yung flywheel ringer ng makina ng kotse. Itong isang side, ubus na. Pag binaligtad mo, yung kabilang side, bago. Yeah. O binaligtad ko. So, nung binabaligtad ko, sabi nga sa akin ng mga engineer sa pabrika, boss, wala pa nakagawa niya sa buong mundo. Hindi pwede yan. Sabi ko, meron ba kayong choice? Itigil nyo o sundan natin tong sinasabi ko. O nangyari Galing. naman. So, nung nangyari yung gumanda ang takbo, malaking pasalamat sa akin He was impressed. Yes, malaking Oo. pasalamat Galing. nila sa akin. So, natulungan ko sila doon. At nagtuloy-tuloy na po. Nakita yung galing nyo, yung pagiging maabilidad nyo. Opo. Pero on the side, yung sarili kong negosyo ng buy and sell ng kotse, buy and sell ng magheavy equipment, buy and sell ng mga used engine, tuloy-tuloy po yun. Hindi ko tinigil yan magmula nung nagsimula ako ng teenager. Kaya, all these times, meron akong cash flow on the side. Kaya magandang turo yan sa mga kababayan natin bata. Ang kailangan nyo lang, kapital, Kodak, ballpen, notebook, at makakabenta na kayo ng mga kung ano-anong produkto ng ibang tao. Yan. Wala pang kapital, ano? Puntahan ko naman po ang bago nyong friend. Si Boss Danding, talagang matagal nyo ng friend. Ito, you have a new friend. Ang bago nyo pong friend, si Sir MVP. Magkasama kayo during the opening of FIBA World Cup. At pinag-usapan po yan ng marami. Kasi magkatabi po talaga kayo. Ano nga po ba? Mako-consider ba namin na you guys are really new friends? Yan. Combined ako, force. nakikipagkaibigan, sincere. Hindi ako nakikipagkaibigan dahil gagamitin kita. Hindi ako ganun. Hindi ako nakikipagkaibigan dahil meron ko makukuha sa'yo. Ako, nakita ko yung kanyang sincere na ugali. Kasi nung inimbitan niya ako sa FIBA basketball, di magkatabi kami dalawa. Pag may dumarating na VIP, tumatayo ako, pinagbibigyan ko ng mga ibang taong upo. Pero makita mo siya, very sincere. Tapos nung inimbitan niya ako doon sa kanyang birthday, doon ako humanga. Alam mo bakit? Makita mo yung bisita lang niya ng birthday niya. Lahat ng educator ng Ateneo. Doon nag-graduate lahat ng anak ko, di ba? Lahat ng educator ng San Beda, lahat yun. Bisita niya at hanga sa kanya. Nagulat ako. Sabi ko, grabe ang respeto ng mga yun at hanga sa kanya. At lahat ng bisita na dumating sa birthday niya ay talagang umahanga. Lalo akong nabilib sa kanya. Sabi ko, grabe rin itong taong to. Kung isipin mo, wala siyang pamilya. Ano yung kanyang ginagawa all these years? Tama. Ang kanyang ginagawa all these years is to promote Philippines. Nagdala siya na napakaraming investment galing sa abroad. Pwede naman kasi siya doon na lang sa Hong Kong mag-base, doon na lang siya mag-standby. At yung investment, dali na lang sa iba-ibang bansa. Dinala niya lahat ng investment sa Pilipinas. Binibilang ko ngayon kanyang investment sa Pilipinas na dinala sa Pilipinas. No Filipino or foreigner can match his investment. Yeah. Ang nadala siguro ni Manny Pangilinan o MVP sa Pilipinas, siguro mga $15 billion. Grabe. Wala pang Pilipino o foreigner na nakadala ng ganong klaseng pera sa Pilipinas. Number 1. Number 2,
matyaga itong si MVP. Malaking tulong Pinagtsatsagaan sa niya yung mga Pilipinas yan. basketball player na yan, coaches at kung ano, dahil gusto niya magdala ng karangalan para sa Ating bayan bansa. natin. Oo. Para i-promote yung sports, para gumanda ang pangalan ng bayan. Sabi ko, iba rin to. Noong una, coming from competitor, we always compete kung sino yung mas magaling player na makukuha natin para talunin natin sila eh. Pero nung tinitingnan ko yun, sabi ko, teka, yung other side na hindi ko nakikita sa kanya, na itong taong to, itong mama, ginagawa to para sa bayan. Eh kami sa PBA, bakbakan lang ng bakbakan to eh. Kaya nung sinabi niyang, Ramon, Let's help each other. let's help each other para makakumpit tayo sa China ng mas mahigi. Eh tapos si team no, nahiya, ayaw mag-coach. So pinakiusapan ko. You convince, coach. Of course, Coach pinakiusapan ko sila lahat. Sabi ko kay Francis Chua, patawag mo yan si Tim. Sabihin mo sa kanya, at stake is a call of duty from our country. You cannot say no. Pwede mo ba talikuran yung bayan natin? Eh, pinanganak si Tim ko sa Pilipinas. Ayun, sinasabi nga niya, pinanganak talaga si Coach Tim Cone dito sa Pilipinas. At foreigner man ang kanyang ama, Pilipina yung kanyang ina. Iyon po ang base sa mga istorya dito sa Philippine Basketball Association. So, eto, tinawagan nga niya para, kasi kumikilos talaga to si RSA, si Ramon Siang. Talagang makabayan na to. At gustong tumulong sa isang bawat mamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Napakaganda po. Kaya marami po inspirational messages siya dito. At patungkol din sa mga negosyo, sinasabi rin niya rito. Kaya marami kayong matutunan dito, guys. So keep on watching po. Eto na po. Amerikano yun, pero pinanganak sa Pilipinas. Dito nag-aral. Tsaka asawa niya, Pilipina rin. Sabihin mo sa kanya, tawag ito ng bayan. Hindi niya pwedeng talikuran. So, ginawa niya. At maganda naman ang chemistry dahil yung management nga, yung coaching staff, tsaka yung players, kahit last minute lang nabuo, ay pinagbutihan nila. Of course, kasama na rin yung swerte, no? Masasabi niyo po ba, Sir RSA, na may namumuna pong pagkakaibigan po sa inyo ni Sir MVP? Sabi po niya sa akin, sa interview ko sa kanya, in many ways, Ramon is a very fun person to be with at makwento siya. Masayahin daw po kayo. Yun yung nakita niya sigurong personality niyo nung unang magkatabi kayong nanood ng FIBA. Actually, nakita ko yung kanyang sincerity sa pakikipagkaibigan. Kami dalawa, kahit wala kami negosyong gawin dalawa, we will be good friends for life. Dahil hanga ako sa kanya eh. The guy is a visionary guy, talagang with entrepreneurial skill, tsaka love of country. Eh, wala naman tayo pwede pang gawin kung hindi tumulong para mapaganda yung bayan natin bago tayo mag-expire. Di ba? Ano ba ito? Diba? Parang mga last 2 minutes na lang buhay natin. Yo. So, Sir RSA, hindi kayo rivals? Rivals pa rin kami pagdating sa PBA games. Pero pagdating sa national team, we cooperate 100%. Pero pagdating sa PBA teams, siyempre, laban pa rin ang laban, araw-araw, para naman we give excitement to the sports. Para naman mag-level up yung mga players ng bawat team. Pero now, okay, sa sports yan. But now in the business, Sa business you naman. now sit in the board of Metro Pacific Investments. What made you invest? No. It's not invest. I am a director of Metro Pacific or MPIC because of his invitation. Ang aking share sa MPIC is nominal shares lang. Hindi ko muna pinapaliwanag noon yun para mainggit mo na yung mga tao. Pero totoo, ang shares ko lang sa MPIC is nominal shares. Pero still. No. what Nominal made shares, you cannot even be a director. You cannot even go to the board. Opo. Kanya lang, gusto ko imbitahin ni MVP to be a director of MPIC to share our vision.
to help this country. What was your reaction when you got invited? Yung sinabi po niya, inilatag po niya yun sa inyo. Nandun ba yung, teka muna, naging hesitant po ba kayo? Or dahil nga po nakilala nyo na siya, hindi na kayo nagdalawang isip na, yeah, maybe it's about time. Sabi nyo nga, apo, go ahead. Nung inipitan niya ako, this is already after FIBA, Apo, after Asian Games. and after birthday party niya. And nakita ko na nga yung kalooban niya na para sa bayan nga itong ginagawa niya. So, I immediately agree to join his board as an independent director para if I can contribute to his vision of how to help our country. Hindi ko naman pagkakait yun sa mga kababayan natin. Napapag-usapan daw po ang merger ng Metro Pacific Tollways at San Miguel Tollways. Okay. Totoo po ba Totoo ito? yun. Nag-partner na kami, 50-50 partnership to build yung Batangas and Cavite. Yung Batangas is from Nasugbu to Bawan, Batangas City. Can you imagine? Grabe na. Kung dati kan pumupunta ng Nasugbu ng 3 oras, ngayon yan, 1 oras na lang, nandun ka na sa Manila. So, ibig sabihin, good cooperation. Yun naman, kung ano man ang pwede pa namin gawin, basta hindi makakasama sa bayan, 100% immediately I'm in. So, kunyari, sabihin niya, ayan, bibigyan kita example. Kunyari, sabihin niya, Mon, merge tayo ng food business immediately. Mag-produce tayo mas maraming poultry products para mas mura bilihin ng taong bayan. O magtanim tayo ng kung anong plantation para makakreate ng napakaraming employment. Kahit gabi, gisingin mo ako. Wala nang valuation na pinag-uusapan, sasabihin ko, yes sir, gawin natin. Ngayon, kung meron tayong ibang mga gagawin, kailangan tinitingnan natin, good ba yan para sa bayan? Kasi minsan, baka kung ano, kahit maganda yung intention namin dalawa, kainggitan ng tao yan, siraan kami pareho. Nakuha mo? Yes, Maraming negosyong pwede natin gawin together. Pero, pag ginawa natin to, beneficial nga sa taong bayan, pero kailangan ba natin ipaliwanag sa mga inggitero o competitor na iba na hindi masama ito. Ito ay good intention to create something more efficient, something, parang yung tollway, interoperativity, para pag meron kang ipas dito, gagamitin mo na kahit saan. Hindi na yung kanya-kanya. Oo, yung ganong cooperation, wala nang dalawang salita doon. May unity. Di ba? Oo. Unity, So, hindi kung unity, ano man ang cooperation we can do together, partnership, basta makakabuti sa bayan, hindi naman kami parehong naghahangat kumita na eh. Basta makakabuti sa bayan, count me in. Kahit gabi, sasama ako sa kanya. Yeah. Sino po ang biggest influence sa buhay niyo? Biggest influence sa buhay ko. Nanay ko, tsaka asawa ko, tsaka yung mga anak ko. Yung nanay ko, nung lumalaki ako, di ba? Maraming naituro sa akin yun. Nung nag-asawa ko, yung asawa ko, marami din mga reminder na mabubuti para sa akin. Yung mga anak ko, very conscious yung mga yan. Very conscious yung mga anak ko sa public opinion. Very conscious sila sa yung mga sinasabi ng tao. Yung mga anak ko kasi madalas karamihan sa kanila involved sa mga social projects eh. Yung mga You have 8 children, no? Mr. Ang, lahat ba sila nasa San Miguel Group po? ganito po yan. Lahat po ng anak ko, kamukha ng anak kong panganay si Paul. Pagka-graduate niya sa Ateneo ha? Pagka-graduate sa Ateneo, pinadala ko na yun sa Malaysia, Sarawak. Sarawak is a forest. Doon ko pinadala yan para mag-training, magtrabaho under ibang tao. Para masanay siyang magtrabaho under sa iba. Inuutusan ng ibang tao. After 6 years, siya nagtrabaho doon. Binalik ko siya rito at pinagtayo ko siya ng bagong cement plant. Ang pangalan ng cement plant, Eagle Cement. From ground zero, tinayo niya yun. Yan. Good training, no? Nung growing up naman yung lahat ng anak ko, including Paul, pinalaki ko silang simple living, simple life. Hindi magarbo,
Hindi naman mahihiyabang yung mga yan. Lagi lang kami naka-t-shirt eh. Tsaka sandals, di ba? Hintay ko nga po eh. Patingin Sandals nga lang po po. eh. O, sabi nila kasi minsan nakasanelas ka tsaka round Sa mga hindi marunong, ang tawag nila, sandals. sando. Ang t-shirt di naman masama. At ang sandals di masama. Ang sandals, komportable mo suotin. Tingnan mo sa Middle East, i-google nyo, lahat ng Middle East royal family businessman, lahat sila naka-sandals. Alam mo ba yun o hindi? Sandals, hindi. I-google Ako mo yun. po, ang lolo ko, naalala ko, nung narinig ko na you walk around wearing white t-shirt, I'm part Chinese eh. Si Lolo, I call him tatay, naka-round white t-shirt din yan, at saka naka-sandals. Okay. Kasi komportable daw siya. Kung magtrabaho din, parang kayo, 12, 14 oras. Lagi ako nagsusuot ng simple clothes. Kasi hindi naman yung damit ang importante. Ang importante is yung performance at yung outcome ng ginagawa mo. O maraming nga dyan, pumapasok opisina, naka-Amerikana, naka-kurbata pa eh. Pero ang ginagawa, puro kalokohan. O wala namang ginagawa, nagbabasa lang ng dyaryo, nagpapakitang tao lang. Kami, mga worker kami, we come to work na naka-t-shirt. We come to work, naka-sandals. Mumurahin lang to sandals ko, crocs lang to. Kumbaga, pero komportable. Di ba yun ang importante, komportable? At pumapasok tayo sa trabaho, nagtatrabaho tayo mabuti, we spend long hours at work and patiently working hard to come out with a good achievement. O yun ang most important. Importante ba naman yung papasok ka, nakakurbata ka, wala naman laman na utak mo. Yun. Papasok ka sa trabaho, nakasalamin pa, kunyari genius ka, tatanga-tanga ka naman pala. Kaya hindi importante yung bihis. Tsaka alam mo, pag naka-t-shirt lang akong ganito o naka-sandals lang ako, komportable akong kinakausap ng mga engineer natin, mga empleyado natin. Hindi sila na-intimidate. Oo. Mas nasasabi nila yung gusto nilang ipaabot sa inyo po. Mas makakapag-communicate sila sa akin na maayos. Grabe. Ganun yung pinalaki ang inyong mga anak. Ang galing, Lahat po sila. komento nga natin. Ang galing nito si RSA, si Ramon Siang. Talagang down to earth ang makikita natin sa kanya. Hindi naman niya kukwento to kung hindi totoo. Diba? At gaya nga na sinasabi niya, siya ay nagmula sa simula at siya ay magwawakas sa katapusan. Di ba? So, nakikita natin dito na down to earth siya at marami tayong mapupulot na aral, mapupulot na aral, kagaya ng mga mayayaman pag napanood to. Siyempre, down to earth ng ating si RSA at kailangang, kumbaga, maging modelo ng bawat isang negosyante dito sa Pilipinas. Napakagaling po. Napakagaling po talaga. Marami tayong matutunan dito. So, ituloy po natin guys. Yung sa kanyang mga sinasabit. Na-komento ko lang na konti. Nasaan na? Wala ka bang favorite na, lalo na yung mga babae, syempre, minsan mas delicate or mas protective ka pag babae, di ba? Lahat ng mga anak ko, nagtatrabaho din yan day and night. Pareho lang kami. Lahat kami very busy. Pag nakita kami sa bahay, para lamang mag-lunch o mag-dinner. Kaya, hindi kami yung parang nag-iinggitan. O dahil si ganito, mahal yung sapatos. O yung ganito, mahal yung bag. Wala kami ganun. We don't have time to compare with each other. Ikamukha nung anak kong Cecil, yung pangalawa ko. Pagka-graduate nun, dinala ko yan sa Diamond Hotel. Nag-training yan, housekeeping. Nag-training yan sa kitchen. Talaga? Of course, paano matututo yung mga yan? At maintindihan nila yung... Lahat ng anak ko, nag-training yan. Housekeeping or kitchen, pastries, o kung ano. Yung mga anak ko lalaki. Ano yun? Tumutulong sa kitchen. Message na naman. Di ba? Cutters or dishwashing. Meron pa yung pinadala mo sa Pangasinan. Lahat ng anak ko, pinapadala ko yan sa lahat ng pabrika, sa lahat ng pwede kong dalhin. Kailangan nga sila matuto kasi kung hindi naman sila matuto magtrabaho, pag namatay na ako, wala na yun. At ngayon po, bilang ama, and you see them, what they have achieved, ano pong pumapasok sa isip nyo? How do you feel?
I do not even tell them what they have achieved. They have achieved nothing yet. Kasi baka lumaki ulo mga yan. Gulong nyo lang po sa Wala, akin. they have not achieved anything. They have to do more. Talaga? They have to do more. They have to work harder to help create more jobs, to help me clean up the rivers, to help me decongest the traffic, to help me, di ba? To help me produce more cheap food, to help me put up more plantation, to help me create more jobs. Yun lang yun. At the end, masasabi mong mas nakapagtrabaho na sila. I always remind them that we have to all go out and work. Ayaw ko yung mag-i-standby, kakain-kain kung saan-saan. Ako nga, kung kumain dito lang sa opisina, kung ano lang yung kinakain ng mga co-employees ko, yun nilang kinakain ko. Yan ang turo ko sa kanila lahat. Ayaw ko nung kakain kayo ng lunch out sa mga restaurant. Dito lang kayo kumain. With your wife po, si Miss Tessie, hindi ba nagko-complain Ay, hindi, na masyado wala kang matipid yun. oras sa akin? Hindi, yung oras. Wala nga. Siya rin mas masipag. Araw-araw, maraming ginagawa na trabaho yun. Araw-araw, naghahalongkat na kung ano-ano sa mga... Anyway, non-stop kami lahat nagtatrabaho. Kaya siguro, masasabi po ba ninyo na isa yon sa magandang dynamics na pag tuwing magkikita kayo, nandun yung sabik, yung na-appreciate nyo yung konting oras with each other. Kasi nga, lahat kayo busy. So pag nagkita-kita, yung attention nyo, kayo lang talaga sa circle. I spend a lot of time. Tinan mo despite of working 12 hours a day, on an average, 7 days a week, I spend breakfast with them. I have a lot of lunch. Every Sunday lunch, I don't never miss that. Or holiday. I go home every night to make sure that I look at my children. Kung lahat sila nasa kwarto na nila o kama na nila. Yun. Hindi yung parang, bahala na ako sa sarili ko, maglalasing ako ngayong gabi pag uwi ko. I deserve this, yung ganon. Paano po yung mga apo nyo? Hindi ba humihingi nagde-demand ng mas maraming oras kay Lolo? Ay, hindi. Yung mga apo ko, araw-araw ko nakikita yung mga yun. Every day, pinupuntahan ko yung mga apo ko, nilalakad ko, kasi mga kapitbahay ko sila eh. Lalakarin ko, pupuntahan ko. Pagpunta ko, ang problema yung mga apo ko, humingi ng sinigang. So, magpapaluto pa ako ng sinigang. Mga batang maliliit, mahilig sa sinigang. O kung hindi, mahilig ng noodles. Ibibili ko pa ng noodles yun. So, very simple din yung mga apo ko. Hindi rin sila mga laki sa layaw. Sir, di ka ba komportable sa relo mo? Talagang, bira ako magrelo. Kanya lang, nowadays. Napansin ko lang kasi from left, lipa po dito sa right. Kasi pag pinapawisan, nililipat-lipat mo. Pero alam mo, sabi ko nga, pag namatay ka, kahit relo, iiwan mo eh. Meron ka pa madadala. Kaya, kung makakatulong lang tayo sa mga kababayan natin, o mga kaibigan, gawin na natin ngayon yun. Sir, balikan ko lang po ng kaunti. I'm not sure if you'll be comfortable talking about this. Of course, you can't. Pwede na komentuhan po natin. In 2020, eto, yung nga, panawagan niya at base sa kanyang experience at base sa nasa isip niya ngayon, di ba? Mayaman na siya. Very wealthy na siya. Dapat wala na siyang ganong iniisip, di ba? Kumbaga, dapat nag-enjoy na lang siya sa buhay niya. Pero hindi, ang iniisip niya rito, magbigay ng inspirational message na ito nga yun eh. Pagdating ng oras na tayo'y kinuha na, wala na tayong bagay na madadala pa sa kabilang buhay. Ito yung sinasabi niya rito at ini-insist niya. Di ba? Marami kang kagamitan. Kagaya ng relo niya, binabanggit nga nitong ating isang news anchor na bakit daw pinalilipat-lipat yung relo niya. Siyempre pinagpapawisan. Tapos biglang nag-switch dun sa mensahe ng ating si Mr. RSA, si Ramon Siang, na ito, yung mga ganito. Siguro, medyo may tatak yung relo na yan. Siguro, sabi nga niya, eto, relo, hindi na natin madadala to sa kabilang buhay. Lahat ng kanyang mga naimpondar,
wala na siya makukuha, wala na siya madadala doon. So, yun nga, ang mensahe niya dito, tumulong tayo sa abot ng ating makakaya. Lalo na yung mga mayayaman na yan. Tignan nyo naman kami mga mahihirap. Yun lang po. Baka maraming magalit sa akin mayayaman. You had a tragic loss in your family. Are you ready to talk about okay it? lang yun. Yung anak kong yun, ma-pride. Kasi meron siyang pinasukan mga investment at naloko siya ng mga partner niya. He feel so bad dahil para sa kanya, he failed the family. Ang tawag niya sa sarili niya na he cannot face the family doon sa kanyang mistake. Sabi ko naman sa kanya, ano ka, Diyos? Lahat ng tao nagkakamali. Oy, tigilan mo yan. Kala ko okay na. Kasama ko pa nga siya up to the last minute. Tapos pag hiwalay namin, after 2-3 hours, tapos na. How did you move on? Bilang isang ama po. Ay, napakasakit to. At it's been 3 years. Ginigising ako niyan every night. Ginigising ako niyan every night. At every opportunity na pwede ko pumunta sa sementeryo, pinupuntahan ko. And what do you tell him? I'm sure alam niya yan, napapakinggan niya pa kayo. You talk to him? Of course, I talk to him. Binabasa ko nga yung text message niya every day. Every time maisip ko, nire-review ko yung mga communication namin sa telephone niya. Yung telephone niya, up to now, tinago ko, naka-on yan. Yung mga problema niya, kung anong nangyari, yung mga last few days niya, tsaka yung last few days muna. And then, up to the last minute, at yung mga paalam niya. So, pag binabasa ko yan, sabi ko, hindi nakapag-isip ng mabuti yung bata. Akala ko pa naman, mature enough na ready to face the world. Ganun talaga yan, di ba? Tsaka ang buhay ng tao, una-unahan lang yan. Di ba? Kanina lang, pumunta ako sa misa at burial nung sa Miguel Beer President, si Bobby Wang. Kasama ko yan ng what? Ilan? 37 years. 37 years. Parang kapatid yun. Naniniwala kayo doon, Sir RSA, when it's your time, it's your time. When God wants you, pag sinabi ng Diyos, pass your paper, finish or not finish. Kahit anong ginagawa mo, that's it. And maybe with your son, it was his time. Maybe God sees na, I think you'll be better here with me. Mas kakayanin mo dito sa akin. Maybe, that's how I see it. Na mas magiging masaya ka sa akin muna dito. At you'll see him again. Yeah, you'll see him again. Of course. Hindi po ba? Of At course. sabi nyo nga niya, Sir RSA, nasa last hurakan, ha? Wow. So, kaya nga gusto kong tanungin, ayaw mo pa bang magpahinga? Si Sir MVP, I asked him, sabi ko, hindi ka nagpakasal. You're married to your work. Sabi niya, yes, I am married to my work. And I think I'm gonna die with my boots on. May balak ka bang mag-retire? Okay. Nasa isip Kahit mo na mag-retire ako, kunyari, officially retired na ako, 10 lang, officially retired na ako. Andiyan ka pa rin. Nandiyan din naman ako pupunta. Para tingnan ko yung ginagawa nila, a-advisean ko sila on the site, unsolicited advice na ito yung experience ko. Gagawin ko pa rin yan para sa company o sa mga kaibigan, pamilya, or kung sino man ang nangangailangan ng advice. Sir, San Miguel Corporation is consistently on top of the list of best employers. Bakit? Anong sikreto nyo? Because we treat our co-employees like family, brothers and sisters. O kamukha niyan, bigyan kita example. Lahat ng officers ng company, when they retire, we make sure they have good lives after. Till the end. Hindi yung parang pag nag-retire sila, naubos yung kanilang retirement pay, naghirap sila. Hindi namin papayagan yan. At kung meron kaming co-employees na nagkaroon ng sakit, cancer o whatever,
o heart failure na kailangan gumastos ng kahit na ilang milyon, hindi namin pinagkakaitan yun. We pay for it. Saan po nanggagaling yun? Yung ganyan pong trato sa inyong mga empleyado, hindi po lahat kasi ganyan. Di po ba? Saan po yan? Mula po ba yan sa, sabi nyo nga, biggest influence sa inyo, ang inyong nanay? Kasama po ba yan sa pinagdaanan nyo sa buhay, sa journey ng buhay nyo? I think a lot of this, yung ganong style is, natutunan ko yan kay Landing Coangco, kay ECJ. Kasi nakita ko kung paano niya inalagaan yung mga nakasama niyang tao at yung mga naging empleyado niya. So, nakita ko sa kanyang yung ganong klaseng pagtrato niya. So, tinuloy namin yung kanyang ginagawa. You've done so much. May gusto ka pa bang gawin? Ano pa ba ang gusto nyo pong gawin? When do you see yourself retiring? Not anytime soon. Okay. Kung pwede ako mag-retire next year. Yeah. Kung pwede, mag-retire na ako next year. And then I will stay on and advise the next guy. Yun ang gagawin ko. Meron na po ba kayong na pipili or nasa isip na pwedeng mag-take over po sa iiwanan yung posisyon? Oo, napakarami. Ang executive ng San Miguel, lahat sila magagaling. Kanya-kanya lang ang galing. May magaling sa finance, may magaling sa technical, may magaling magdala ng tao, may magaling makisama, kumbaga kanya-kanya specialty. So at the end of the day, ang most important is sino sa kanila that can keep the family together to make sure na yung direction ay ganun pa rin. Hindi yung parang the next guy magiging nag-appoint ka ng next president of the company. Eh lahat ng hindi napili magkakainggitan, magsisiraan, o magre-resign, sasama sa ibang tao. Yun ang most difficult choice. Sino yung ganon na mahanap natin na marunong magkumbaba sa mga hindi napili? Di ba parang, dapat siya o dapat to kanya lang ako yung napili. Pag upo nito, kailangan aamu-amuin niya yung mga yun na, pare, let's work together. Yes. Ganon. So you have a list, pero wala pa yung isang taong tingin nyo can take over. Nasa isip ko, alam ko na kung sino. Kanya lang, I cannot decide that myself. I have to go to the board of advisor ng kumpanya and to the board of directors. But before you retire, ano pa yung gusto nyong tapusin at gawin? Sabihin ko sa'yo ang gagawin ko bago ako mag-retire, number 1, tatapusin ko yung mga river rehabilitation, river cleanup, creeks, para ma-minimize natin yung baha. Number 1 yan. Number 2, lahat ng pwede kong gawin, plantation, food production, to create most numbers of employees, yun ang gagawin ko. Number 3, yung lahat ng vehicular traffic congestion na pwede kong gawin na solution para mawala yung traffic. Metro Manila decongestion. Gagawin ko yan. Nice. Next, ano pa pwede kong gawin para makatayo ng mas maraming eskwelahan, classroom, at hospital na libre? Ayan. Yan ang mga gusto ko pang gawin bago ako mamatay. Yes. So, parang di kayo makakapag-retire. Sandali lang ha. Bubuuin yung idea, i-assign ko yan sa mga... Alam nyo guys, tingnan mo. Itong mga taong ganito ang po pwedeng umupo sa ating gobyerno. Diba? Yung may puso sa isang bawat mamayang Pilipino kung paano pagagandahin. Nakita nyo naman yung mga nagawa niya nung araw. Kung natunghayan nyo lang ang buhay niya, ma-amaze kayo guys. Ma-amaze kayo sa kanyang
resume at yung mga nagawa na niya. Ang galing po ng taong ito, si Mr. Ramon C. Ang. Napakagaling po. Nagsimula ito sa mahirap hanggang sa umangat sa buhay, hanggang sa maging successful, at ito na nga, magre-retiro na siya sa kanyang posisyon sa San Miguel Corporation, di ba? Galing nitong taon to. At ako, saludo ako sa kanya. Saludo si DIY KKB Informative sa kanya. At kung may chance nga lang pagka-retiro niya sa kanyang posisyon dyan sa business na sinasabi niya, pwede itong maging isang opisyalis ng gobyerno natin. Pwede siya maging secretary at much upper. Pwede itong maging vice president So, ito po. Pero sa Senado, wag ka na pumunta sa Senado kasi magulo po doon. Alam ko naman po, ayaw nyo na magulong doon. It's either na secretary ng isang departamento o isang vice president ng bansang Pilipinas dito sa ating inang bansa. So, ituloy po natin. Ma-amaze kayo guys kung natunghayan nyo yung kanyang buhay simula ng pagkabata niya hanggang sa hinaharap. Ako sa mga kasama ko sa trabaho, pabigyan kita example, yung river rehabilitation, river cleanup. Kailangan natin yun. If you notice, napakabilis na namin ngayon magtrabaho. Nung araw, we can only dredge 500 tons a day. Now, we can dredge 20,000 tons a day. Wow, grabe no? Paano? Through experience. Natutunan natin na pag nag-dredge ka, i-prepare mo muna yung area kung saan mo itatambak, kung saan ka magpapatuyo ng materials. Noon kasi, dadakutin mo, ilalagay mo sa barge, ibibiyahin mo para itambak sa isang lugar. Babalik yung barge, bukas na. Ang mahal, napakaliit ng accomplishment, so expensive. At the end of the day, parang walang accomplishment. Ngayon, napakabilis na, direct dumping here and there. Yung job creation, madali lang yun. Identify plantation, identify yung mga project na gagawin that can create jobs. So in short, lahat to may plano na ako. Don't you think magagawa nyo yan? Baka sinasabi nila, do you have plans of getting into the government? Wala. Natatakbo daw kayo sa Wala. Sa pagkapangulo o sa posisyon sa pamahalaan? Wala. Walang plano. In 3 years time, matatapos yung bagong airport sa Bulacan. 2026, end of 2026. Ngayon, kung magkaroon ng problema sa mga materials or delivery of equipment or whatever, it may reach to 2027 of first quarter. Yun lang ang kailangan ko tapusin. Yung sasali ako sa politics. Kung gusto ko sumali sa politics, nung araw ko pag dapat gawin yun. Pero hindi po sumagi sa isip nyo? Hindi. Why? Kasi I think I'm more effective doing these things Maglinis ng ilog. O kasi, tinan mo, kung wala ako sa politics, maglilinis ako ng ilog, napakadali. Pupuntahan ko na yung mayor, o yung governor, o yung congressman, o yung senador. Hindi nila isiping competitor nila ako. Papayagan nila kagad ako maglinis. Kung ako yung nasa politics din, di sasabihin niya, huwag natin bigyan ng permit yan kasi sisikat yan. O di hindi ko na pa magagawa yung mga gusto kong gawin. RC, bakit ganon? Bakit ganito karami yung mga gusto mong magawa para sa bansa? I think it is the duty of every citizen to do something for our country. Kabaliktaran nga, I look at people who doesn't think this way. Pagka nakikita ko yung mga tao na nagtatapon lamang ng basura sa ilog at sadyang nagkakalat ng kung ano-ano, parang, what's wrong with them? Di ba? Hindi yung what's wrong with me when I'm cleaning. O meron ngang politician na pilosopo Sabi sa akin, nung nilinis mo yung ilog, dating tubig ng ilog mataas, ngayon bumaba na.
Di ba, stupid? Kaya nga bumaba, dahil hindi na nga barado. Pero nakita mo yung pilosopong politician na yun, o pilosopong Sino yun? government official na yun. And sumasayad na ngayon yung bangka ko pag pumasok ko sa mga ilog na yan. Hello? Kasi nga nawala na yung bara. Lumabas na yung tubig. Nung araw, kaya tumataas yung tubig. Kaya binabaha lahat ng tao. Dahil nga nakabara. Kamukha yung mga mouth of Bulacan. Yung mouth of Bulacan rivers. Bakit nagbaha yan? Alam niyo bakit? Kasi marami nagtayo ng fish pen. Fish pen, alam mo yung fish pen? Sinara ngayon yung mga ilog. Yung mga bunganga ng ilog, sinara. O di, pag nagbaha, hindi na makalabas. O nagpunta ako sa Bulacan, Taliptip at Bambang area. Tiningnan ko yung mga ilog. Naku, aray ko po. Yung palang mga ilog, puno na ng lupa. Nako. Yung siltation, puno na ng lupa. Hindi na halos gumagalaw yung tubig. Eh pag umulan, syempre, Baha. automatically baha yun. Overflow. So ano kailangan gawin? Madali lang. I-dredge yun. Alisin mo yung mga lupang yun, makaabot yan sa dagat, makaabot yan doon sa upland, tapos na. Naalala niyo ba yung South Luzon Expressway, Alaska? Every year nagbabaha dyan. Meron ba sa inyo tiga Laguna? O checkin niyo sa internet. Every year nagbabaha ang Alaska, San Pedro, Laguna. Oo, totoo Ngayon, yan. Ngayon di na. Bakit? Kasi Sa may munting lupa i-dredge rin. natin yung San Pedro River going to Laguna Bay. Naglagay tayo ng bagong kanal. Nag-dredge tayo doon sa ilog, doon sa kanal along South Luzon Expressway at nilinis natin yung cross drainage ng magkabila. Southbound and northbound, may cross drainage yan. Nilinis natin. So, ngayon, with the help of former Congressman Almuro ng Laguna, tigaroon siya sa San Pedro area na village. Pinakiusapan namin siya, kinausap naman niya yung association, payagan kami maglatak ng bagong tubo. Para sa ganoon, forever na yung solution, 3 drainage. Yun, successful. Naalala niyo ba, 2 months ago, grabe ang baha sa Bikutan, South Luzon Expressway. Oo. Naalala niyo yun, hindi? I-google niyo. Oo. Madana ko dyan. Kasi Sa merong super highway na. meron ongoing mga construction na yung mga concrete transit mixer, naglilinis ng transit mixer ng concrete. Eh pag binuhos mo sa kanal yun, babara yun. Simento nanigas na yun. O di patay ka ngayon. Baha na. Biglang lakpas bewang na yung baha doon. Nagagalit sila sa tollway. Sa may lintik na tollway, nagbabaha. Uy, hello. Wala kaming kinalaman dyan. Pero hindi maintindihan ng tao yun kasi hindi sila makauwi. So we went there. I personally went there to check kung bakit. Tinawag ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Ang gagaling nila. Ang galing ni Dante Umali, ni Enzo. Lahat sila magagaling. Pumunta, in-identify kagad kung saan dapat yung mga kanal na yan, kung alin yung nagbara. Naglatak ng bagong tubo. Kasi lumang tubo, puno na eh. Kinating tinanggalin lumang baradong tubo, concrete pipe, pinalitan ng bago. In 2 weeks, wala nang baha yung Bikutan. Naalala niyo ba yung tramo? From EDSA, tramo. Sa Pasay. Papuntang Airport. Andrew Avenue, Domestic Road. Oo, tama. Nagbabaha rin dun. Pag umuwi ako galing sa biyahe abroad, nako, baha na naman yung kotse ko. Oo, sigurado. Pabaho na naman yung loob kasi papasok yung tubig sa loob ng kotse. Sabi ko, lintik na yan. Tulungan na nga natin maglinis ng kanal na yan para mawala yung baha dyan sa tramo. So, nagpaalam kami kay Secretary Jimmy Bautista tsaka Secretary Manny Bunuan ng DPWH to allow us to Kayo clean nang up. gagawa. Oh, ginawa namin. Wala na baha. Immediately. Galing, no? Imagine. Walang cost. Walang cost sa gobyerno. Talagang Diba? kayang gawa Yung na po yan. paglilinis ng ilog Pasig, paglilinis ng ilog Tulyahan, paglilinis ng Bulacan Airport, Bulacan Rivers, and then going to Pampanga Rivers, at no cost to Grabe. the government or taxpayer. Komentahan Wala natin. kami sinisingil dyan. Yung ibang tao nga, Imagine, guys.
sinong Pilipino makakagawa ng mga gantong bagay? Pagka may nakita na isang, kagaya niyan, barado, sila nagpapagawa. Walang gastos ang gobyerno, walang gastos ang taong bayan. Sila nagsishoulder niyan. Kasi unang-una, sa totoo lang, baryalan sa kanila. Pero, mas lalong baryalan sa gobyerno natin yun. Pagka yun binigyan talaga ng aksyon. Kasi, ang kayamanan nitong si RSA at ang kayamanan ng Pilipinas, tinga lang yung kayamanan nitong si RSA kumpara mo sa kayamanan ng ating bansang Pilipinas. Pero bakit nila magawa yon? Kasi, alam nyo na. Pero itong si Sir Ramon Siang, talagang, ang daming nababalitaan natin to. Kaya lang, iniisip ng iba, siguro, kumita yan sa gobyerno. Hindi pala kumikita sa gobyerno to. Sariling bulsa nila to. Imagine, gagastos siya ng daang libo o milyong piso para lang linisin yung isang river dito sa ating bansang Pilipinas. Napakagaling po. Gaya nga yung sabi niya dito sa Metramo, sa Pasay yun. Papuntang domestic airport yun. Vice versa. Pinalinis niya. Wala na nga baha. Ang sinasabi niya sa may Bikutan, nadadaan din kami sa may South Super Highway. Madalas baha dyan, guys. Pero ano nangyari? Hindi na nagbabaha ngayon yan. Di ba? Ang galing po na kanyang... marami pa. Habalan tayo pag sinabi ko isa-isa Siya na lang ang magpapaliwanag. Ito po. Pinababa ko raw yung tubig ng ilog Meron pa nagsasabi, siguro kaya naglilinis ng ilog yan, may nakukuhang kayamanan. Hindi talaga. Pagka gusto kasiraan, lahat sasabihin. Hindi na magpasalamat. Magsasabi pa ng masama. RSA, siguro po, panghuli ko na lamang, how do you want to be remembered? I want to be remembered as the guy who made it easier for our countrymen. Yung nakagaang sa buhay ng mga kababayan natin. Yun lang. Wala naman akong planong iba Maraming salamat sa inyong oras. Po. Thank you. We had a great time. Salamat po. Tawa ko, pagpasensya nyo na, baka hindi magaling magpaliwanag. Hindi po. It was really nice. Thank you for saying yes. Thank you. Natunghayan natin si Mr. Ang, itong si ating isang businessman, negosyante na successful sa kanyang karera sa pagninegosyo. Di ba? Ang galing. Ang galing na itong mamang to. Kailangan nga lamang ayaw niyang pumasok sa politika. Pero may ginagagawa siyang magagandang bagay dito sa ating bansang Pilipinas. Kagaya nga yung sinasabi niya, drainage system. Diba? Naglilinis siya without cost for the government. Sariling bulsa niya yun. Kung magkakawang gawa, tapos sasabihin pa, papahampam to, gano'n, kung ano na pang ang mga salita marinig mo. Imbis na purihin siya at imbis na maging modelo siya ng mga opisyalis ng ating gobyerno dito sa Pilipinas, pinupulaan pa, ginagawa pa na issue. Grabe talaga dito sa Pilipinas, guys. Nako. Kaya ako po isaludit dito kay Mr. Ang, dito kay RSA, kaya marami siya nagawa talaga. Nakita nyo, very educational, very inspirational yung mga nagawa niya at ang kanyang mga sinalaysay dito, inilahad dito sa programa ng The One. So, maraming salamat po sa The One. At maraming salamat din po kay Sir Ramon C. Ang kanyang kumpletong pangalan. Di ba? Kinuwento niya talaga yung kanyang buhay. Sa simula hanggang sa kasalukuyan. Gaya nga na sinasabi niya, tayo'y nagsimula at merong katapusan. Imagine, guys.
doon ang kanyang pinatutukoy dito. Meron po tayong pinagsimulan at meron po ding tayong sinasabing katapusan o wakas. So hanggang dito lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtunghay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, sinasabi ni DIY KKB Informative bago naman po ngayon. Meron po tayong simula at meron tayong katapusan. Okay, thank you. See you on my next vlog guys. Maraming salamat po. Naway may natutunan po kayo sa video ito. Actually ngayon, kung tingnan mo, sandali na lang, magre-retire na ako o mamamatay na ako. Kasi matanda na tayo eh. Pero what can we leave behind sa mga kababayan natin?